Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence happy. Success! Opo mga kabibig, successful po ang ating mga prayers para magiging unconstitutional ang impeachment case na isinumite, ikinaso ng mga kongresista, mga kabibig. O, tingnan nyo ngayon. Hala, naku, paano yung kabibig yung pumirma? Di, sa 2028 pa rin tayo magkikita. Naku, Martin Romualdez, sure ang mga netizen na sumabog sa galit kasi hindi talaga siya hindi talaga siya pagwapo effect ba? Pa-epal-epal ba? Paano na yan? Sira na naman ang plano mo sa 2028. Si VP Sara, positioning na sa pagka-presidente sa 2028. Sure na yan, kabibig. Ito kasi ang huli nilang alas itong impeachment case ni VP Sara. Paano yan? Ang Korte Suprema na nagsabing unconstitutional. Pero binigyan sila ng konting happiness sa puso, konting pag-asa ang mga sawi ngayon na pwede silang mag-file February 6, 2026. Pero malapit ng eleksyon yan. Diba? Malapit na. Dapat tayo pumili-pili na ang mga tao. Mas lalong tataas ang trust rating ni Bebe Sara. Mas lalong sasabihin ng tao, ay, gawa talaga. Ay, hindi binasa ng mga kongresista. So, posibleng totoo na pirma-pirma lang sila agad-agad. Kasi ang gusto ng Korte Suprema, ang tinanong, nabasa ba nila ang yung impeachment? Nabasa ba nila ang laman ng impeachment? Dito, nang sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional, it will answer to the question na posibleng hindi nila binasa at agad-agad lang silang pumirma. Bakit sila agad-agad pumirma? Dapat magbasa sila sa Articles of Impeachment. Hala ka mga kongresista. Ano yan? Ako, ang ibang kongresista na nag-iyakan daw kabibig, sabi ng mga chismosang palaka. I'm not sure ha, pero I'm sure kung hindi nila ito ipinapakita na umiiyak sila ngayon, baka gigil at galit at umiiyak ang kanilang mga puso. Kasi yung iba gigil na magsimula. Fourth with na. Risa Ontiveros, ano bang ibig sabihin ng forthwith? Di ba dapat agad-agad magsimula ng impeachment? Lela de Lima, forthwith. At iba pang mga kongresista na sabi niya, forthwith. Kumusta na ngayon? Ang Korte Suprema nga, binasura yung forthwith niyo? Di ba mga kabibig? Eto kabibig, pakinggan natin ha. Ang reaksyon ni House of Representatives spokesperson Princess Abante. Sabi ni Princess Abante, nakakalungkot. Meow. Ito na kabibig, makinig tayo. What's your reaction to this big news this afternoon to the Supreme Court ruling? Well, we haven't received the full decision yet. While we respect the decision of the Supreme Court, dapat lang na respetuhin niyo ang desisyon ng Korte Suprema, di ba? Ito pa. House will continue to do its job, particularly in holding officials accountable. We still hold firm on our position that we have done our job in the impeachment process. It is the only institution given by the Constitution to initiate the impeachment proceedings, and the House believes that it has done its role according to the Constitution, to its rule. Paano yan? You're done according to your rules and Constitution. Unconstitutional nga sinabi ng Korte Suprema. Ititipensa mo talaga na you're doing based on the Constitution. Unconstitutional nga sinabi ng Korte Suprema, hindi niyo pa rin kayang harapin ang katotohanan. And to the prevailing jurisprudence. Just the same, we will wait for the full decision to be received by the House of Representatives, and maybe after that, the House leadership will discuss on how it will act on the decision of the Supreme Court.
Attorney Princess, during the press conference, a journalist was asking also the spokesperson, was there a grave abuse of discretion in the Congress with the filing of this? And she did say that there was. What's your reaction to that? There was grave. Allah. Nako po, paano yan? Well, I understand that was a decision of the Supreme Court. Again, in the exercise of its powers and duties according to the Constitution, the House believes that it has done its part according to prevailing jurisprudence, rules, and the provisions of the Constitution itself. Again, we respect the decision of the Supreme Court. Dapat lang, dahil respetuhin nyo. Binigay kayo ng time ng Korte Suprema para sumagot sa mga katanungan nila, para yatang nagmamatigas kayo. Ngayon, unconstitutional. We will await for the copy of the decision in full so that the House will act accordingly. Just the same, the job of the House will continue both in its legislative and other powers granted to it by the Constitution. And what's your read on how this ruling affects public trust in institutions, particularly? Nako, public trust pa ang itinanong ng journalist na ito. Ano kaya ang paningin ng tao tungkol sa public trust? Public trust na pinag-uusapan ngayon, lalo nang na-question itong kongreso na sinupalpal sila ng Korte Suprema. The judiciary and the legislature, do you think this strengthens or erodes the credibility? Wala credibility. Nakakalungkot na ganito ang naging ruling ng Supreme Court. Huwag kang malungkot, dahil kasi ang Korte Suprema, fair sila. Tinitingnan nila ang bawat iskinita, ang bawat anggulo. So sabihin mong hindi fair ang Korte Suprema at nalulungkot ka? Akala ko nirespeto mo, pero bakit nalulungkot ka? Kabibig, normal lang yung kabibig kasi they're doing their best talaga na ma-impeach si BP Sara. Normal lang din na sagutin kayo ng Korte Suprema na unconstitutional. Naman din ng House of Representatives na sa pagtugon ng Kamara doon sa mga hiniling na mga sasagutin sa kanila ay makikita sana ng Korte Suprema na ginampanan naman ng wasto ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Kasama po ito sa proseso kung saan ang mamamayan ay mabibigyan ng pagkakataon na panagutin ang mga public officials ayon sa batas na binibigay ng ating Constitution. But kung yan po ang naging desisyon ng Supreme Court, ginagalang naman po yan ng House of Representatives. Patuloy pa rin po tayong gagampanan ng ating trabaho na binigay sa atin ng batas, ng Constitution at ng mamamayan. Yun, kabibig. Yun ang, hindi yung official statement ha. Maybe later maglalabas sila ng official statement hinggil dito. Pero I'm sure Vice President Sara, I think, already post their statement regarding on this matter. Sobrang nagparty ang kabilang parlor ngayon. Pero yung kabilang parlor, kabibig, sobrang nalulungkot. Ito na ang official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. Defense team ito ni VP Sara ha. Si VP Sara hindi pa naglabas na kayang own statement. Ito ay official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. Sabi dito, we welcome the Supreme Court ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar under Article 11, Section 3 of 5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Court affirms that we had maintained from the outset that the fourth impeachment complaint is constitutionally infirm. The unanimous pala, lahat pala ng huwes. Lahat ng huwes nagdesisyon. Pati yung appointee ni BBM approve na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. Naku, talagang independent ang kanilang
tawag dito, pagbasa. Talagang they stand on what they believe and they stand on their ground. Ito pa, unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Tingnan mo, kahit nagsabi na ang Korte Suprema na unconstitutional, pero sasagutin lahat-lahat ni VP Sara in a proper time before the appropriate forum. Nako, excited na ako na si VP Sara ba magsalita tapos sampalin niya ng katotohanan ang mga taong ito. Nako, marami ang nag-comment mga kapatid. Nako, as in, sabi ni Senator Ben Padilla, ang pambansa at lokal na halalan ng mga pinuno ay dapat magpulong sa lalong madaling panahon upang tugunan sa pagbabago ng klima at kinaharap. Hindi ito, it's all about another problem, kabibig. So ito yung reaction ni Senator Ben Padilla hinggil sa impeachment. Maraming salamat po sa Supreme Court. Alhamdulillah, at dahil natapos na po itong nag-antala sa pagharap natin sa mga tunay na issue na kailangan ng inang bayan, lalo ng taong bayan, magkaisa po tayo, napakagulo na ng mundo. Tingnan nyo kabibig. Yan ang komento. Paano yan? Yung iba parang nasasaktan, yung iba hindi kayang tanggapin na natalo sila. Naku po, paano yan? Naku. Ito pang si Sindania, kinontra. Kinontra, hirit ni VP Sara sa SC laban sa impeachment. Itong Akbayan Party List, sabi, hindi siya pabor? Hala ka. Naghain pa ito ng motion for intervene. Sabi ni Sindinia, minabuti nating mag-file ng motion for intervention dahil malapit nang magsimula ang session ng 20th Congress. Naniniwala tayo sa Senado ang tamang venue para litigisin ang impeachment complaint ni VP Sara, hindi sa Supreme Court. Kung dinidinig ng mata sa Korte ang petition ng VP, dapat mas dinggin nila ang sambayanan. Kapal naman magmumukhang taong ito. Sindinia ba? Hindi, ito si Sindinia, Sindinia, kilala niyo si Sindinia. Ito kabibiga. Ipapakita ko ang pagmumukha ni Sindinia na talagang nag-ano siya, Kung parang hindi niya nirespeto ang anong tawag dito, ang ng Korte Suprema, ang desisyon ng Korte Suprema. Sindinia, kinontrahirit ng VP Sara sa SC laban sa impeachment. Hala ka. Sabi dito, the Vice President petition is legally unsound. Ang reklamo nila na violate raw ang 1-year ban on initiating impeachment complaints. 4 ang impeachment complaints na file pero isa doon ang initiated. At yun, naku po, sinagot na kayo. Sinagot na kayo ng kamaraan ng Korte Suprema. Tapos, hihirit ka pa rin, Sindania. Wala na talaga kayong magawa sa buhay nyo, no? Wala na talagang magawa. So, mga kabibig, palakpakan natin si VP Sara. This is one step closer. One step closer to a victory. Malapit na ang 2028. Hindi man ibig sabihin na nagpaparinig si VP Sara ang tatakbo siya sa 2028, pero ramdam natin, gusto niya ng I don't know or I don't think so na magre-revenge siya. Gusto niya ng totoong bloodbath kung uupo siyang presidente. Bloodbath in a sense na malalaman natin ang katotohanan, ipamukha niya sa mga taong umapi, kinundi na, niyurakan sila na mali ang kanilang mga ginagawa. I'm sure kung uupo si VP Sara, maraming kaso. Maraming taong makakasuhan, maraming taong lalayas sa Pilipinas. Nako, paano yan mga kabibig? Ay, nako. Excited na ang lahat. Nako, ito pa ito ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang. Ginagalang naman ng House of Representatives through Attorney Princess Abante. Ngunit, kailan ay hindi ito maging dahilan upang kami tumigil sa pagtupad ng aming tubig. Hindi naman ibig sabihin na meron ng resulta ang Korte Suprema, ititigil na kayo. Go on. Diba? Go on lang.
The impeachment process is not just a legal mechanism. It is a vital democratic safeguard. Under Article 11, Section 3 of the Constitution, the exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco v. House of Representatives 2003 and has long stood as settled doctrine. So ibig sabihin nyo, ang Kongreso Pilipino walang karapatan para magsabi ng unconstitutional ang impeachment. Kayo lang ang House of Representatives. Ano ba naman yan? Diba? Sabi pa dito, this is not about one person. Hoy, talaga, hindi ito tungkol kay VP Sara, talaga, abante. Hindi lang ito sa laban sa isang opisyal. Hindi lang ito laban sa isang opisyal. Ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na maningil ng pananagutan sa gobyerno. May napaka-plastic nyo. Pananagutan sa gobyerno. So malinis kayo, wala kayong ni kahit katiting na sinasabi nating korupsyon. Ay nako, open. Bakit yung ibang mga tumakbong yung mga politiko hindi na nga na re-elect again? The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance. This is constitutional fidelity. We owe to the people to be relentless in our duty because accountability should never be optional no matter how high the office. So paano na lang kung si VP Sara ang maging presidente at sisingilin kayo? Ano kayang isasagot niyo? Ay, excited tayo sa 2028. Pero may point naman si Abante, mga kabibig. She's just protecting the House of Representatives, di ba? Bigyan natin sila ng benefit of the doubt na talagang hindi naman sila raising the white flag. Surrender sila. Sabi na, okay na. Okay, Sara, enjoy for our 1 year. Pero next year, mag-file kami ng another impeachment. Or baka may Quadcom na naman. Bagong Quadcom. Para, VP Sara 2.0. So, yun lang, kabibig. Ang ating latest libag-libag for today. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Ang dami, ang gulo-gulo. Sabi ng Senator Robin Padilla, tama na. Tapos na tayo dyan. Move on tayo. Marami pang problema ang inang bayan. Doon tayo mag-focus. Tapos na, naglabas na ang Korte Suprema ng desisyon, unconstitutional, wag na kayong mag-react, hinto na ang Senado na mag-impeachment trial. So, move on tayo sa problema ng bayan. Binaha na nga tayo. Problema pa yan ng bayan. Puro na kayo, Duterte. Ito pang si Tory at si Baste. Mag-boxing. Charity, sabi ni Tory. Ewan ko sa iyo, Tory. Bakit mo naisipan? Sabi na iba, diversionary tactics para hindi pag-usapan si Lisa Marcos. Nakakita sila ng diversionary tactics na makakuha ng atensyon ng maraming tao para matabunan ang issue ni F. Eliza Marcos at Tantoco. Tingnan nyo, tatabunan talaga. At ngayon, meron na naman, panalo si VP Sara, unconstitutional ang impeachment case, matatabunan talaga yung F. Eliza Marcos at Tantoco. Well, sinabi naman ng asawa ni Tantoco na wala namang kinalaman si F. Eliza Marcos. Pero sabi ng ibang tao, kung wala talagang kinalaman, mag-set hearing tayo. Baka magkaroon ng set hearing. Baka balikan na naman ang isyong ito. Di ba? Ito po kabibig, di ba? Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.